So, malaking bagay po na nandito tayo. Kasi ang word ni Lord, siya po ay may kapangyarihan upang magbago ng buhay. Amen? Marami po kasi ang buhay nila, kasi merong mga dinadala sa rehabilitation, tama ba? Merong dinadala sa mga kaya tayo may mga psychiatrists para tulungan yung mga tao, halimbawa may anxiety or may mga pinagdadaanan. Pero, alam niyo po ba, ang word ni Lord, package deal. Amen? Minsan hindi mo na kailangan noon, yung word pa lang po ni Lord sapat na. Amen? Kaya po within a week, alam ko po meron tayong mga circumstances. Yun pong taas nga may mga pinagdaanan nitong linggo na to. Yan. At isa lang sigurado, tagumpay ka. Sabihin mo sa tayo mo, tagumpay ka. Yan. Palakpakan po natin ulit si Lord. At isa pong palatandaan na ang isang Kristiyano ay tagumpay kapag naandito siya. Yan. Kasi nga, gaya nung nabanggit po natin nung nakaraan, ang Sunday worship, para siyang headquarters. Kumbaga, ito yung charging station mo. Yan. Yung marirefill ka ulit. Kasi within the week, alam ko po, may mga bagay na nagpapalobat sa atin. Tama ba? Lahat po tayo ay meron yan. At di rin po ako exempted yan. So, welcome po sa lahat. Halos lahat tayo regular, no? So, congratulations po. At masaya po tayo kasi we have a renovated worship place. Palakpakan mo ulit si Lord. So, sino na-amaze pagpasok niya? Ako po, habang ginagawa ko, na-amaze ako kay Lord. Sabi ko, lalo itong harap natin, hindi ko alam paanong design mangyayari rito. Sabi ko, Lord, bumili na ako sticker, ang dami kong binili. Pero sabi ni Lord, simplehan mo lang. Oo nga, no? Minsan kasi, ang buhay, simple naman talaga. Pinapagulo lang natin. May mga problemang, hindi naman pala kailangan pabigat. Minsan tayo yung nagiging dahilan para bumigat. Tama ba? Yung ang gulo-gulo, ang laki, yung pala, ano lang pala, simpleng sitwasyon lang pala. So, ito yung kinalabasan. Sabi ko, Lord, gusto ko may cross mo, Lord. Gusto ko may malaking cross. Sabi ni Lord, ayan, may cross pa rin siya. So, shinare natin, nakakatuwa naman, nakita ng buong CIY family. Isa lang po yung binanggit ni Bishop na word, sabi niya, beautiful. Yan, parang katabi mo, beautiful. Yan. So, napakahalaga na tayo po ay naandito. Beautiful sa babae. Yan. Linawin lang natin. So, sa mga lalaki, maganda rin mga lalaki, magandang lalaki. Yan. So, we're so excited because hindi lang po bago ang ating bahay-sambahay. At meron na rin tayong worship leader. Sino pong, ang saya mo mag-worship kanina. Pakpakan natin sila through the life sa ating kapatid po. Sapagkat si Lord po talaga magpapadala siya ng mga tao. Amen, ng mga co-workers. Tawag po sa atin. Bawat isa po sa atin, tawag sa atin, co-workers. Hindi mo sa atin mga co-workers. Kamanggagawa. So, dinesign tayo ni Lord para magsilbi sa kanyang kaharian. At kagaya po ng inyong lingkod, nataon lang dito ako nalagay. Kasi naalala ko yung kwento namin nanay, nitong nakaraan lang, habang nag-ayos kami rito. Sabi niya, anong feeling nung nasa harap ka na? Ito, lagi naman po ako nagsasalita. Hindi, yung ano ka na, ito na, yung church na. Opo, kasi ganun din naman po. Ito. Ay sabi niya, dati sa sulok-sulok ka lang, taga-picture, ganyan. Pero isa sa ni-reveal ni Lord, nga, no? Darating ang time pala, pagliliwanagin ka nila. Sino po ditong gusto mong dumating yung moment mo na yan? Yes. Yung magsashine ka. Sabi nga ni Angeline Quinton sa kanta niya, siya daw ay, nakalimutan ko exact lyrics. Sabi niya, ako ay lilipad at ang lahat ay makakita. At si Lord po, sa Bible, sinabi niya rin po yun, let your light shine because Jesus is in you. Sino pong gusto mong magliwanag ka? Yeah. Because we are the light of this world. So, tayo lahat po ay dinesign ni Lord para mag-shine. At ano pong purpose nun? Hindi po para sa atin. Para po ma-display ang glory ni Lord. Amen? Sino pong masaya ka, yung church natin, pwede nang i-post sa Facebook, no? Kumbaga, masaya ka. Proud ako, dyan ako nag-church. Amen? Na merong nangyayari. Ulit po, palakpakan natin ulit si Lord sa maganda pong ginagawa niya sa ating sila. At habang niya po, sabi ko, Lord, thank you kasi mabilis ka, Lord. Ang bilis ni Lord, no? At masaya po ako sa mga mangyayari pa po sa atin. So, sabi rito, sabi po sa
Book of Luke, yan, chapter 16, verse 10. Sabi po rito, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. So, sabi rito, sa mga sino daw pong mapagkatiwalaan sa maliit ay magpagkakatiwalaan naman sa malaki. So, kaya po napakalaga na yung maliliit na bagay, binabalyo po natin yan. Ano ibig sabihin ng binabalyo? Pinapahalagahan. Gusto ko po yung word na pinagyayaman. Yung bang, yung 100, kaya mong gawing 1,000. Sabi nga sa business course ko po, yung isang pad na papel, pwede mong kumita ka dyan ng malaki. Benta mo sa school. Piso 3, di ba? Kumbaga, ang Diyos po, talagang binigyan kanya ng capacity to multiply. So, ayun po yung diniposit niya sa atin. Kaya po, kailangan muna, makita muna ni Lord na pwede tayong pagkatiwalaan sa maliit. Amen? Kaya po, sabi ko, pupost ko to, kahit anong sabihin ng kaaway. Maliit? Hindi maliit ang simbahan na to. Kasi, sabi nga, ang mapagkatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan naman sa malaki. So, napakalaga po na sa maliit pa lang, kita na ni Lord yung katapatan natin. Amen? Sino pong kahit maliit pa yun ngayon, papahalagaan mo na. Kahit maliit pa lang po yan, you are proud na dahilan sa biyaya ni Lord yan. Amen po? Kaya po, ito po yung gagawin natin. Ito po yung gagawin ng ating simbahan. Talagang magiging masaya tayo sa kung anong meron tayo. Amen? Nalala niyo sa taas po, di ba? Doon tayo nag-start. Ngayon po, sa lakas ng ulan, talagang grabe yung baharo, no? Talagang fountain. May waterfalls. Tapos may ginagawa pang kalsada, kaya napakaputik ngayon doon. Ay ko, ang galing mo talaga, Lord. Tiniming mo lahat. Kasi po yung motor ko, pag nakita mo po yung gulong ng motor ko, may chocolate talaga yung gulong niya. Lumaki na ng lumaki sa putik. So, ilang days na lang, weeks na lang naman po yun, tapos na po yung kalsada. So, isa po yun sa pinapakita ni Lord kasi you are trusted in little. Amen. Sino po excited na mag-expand yung simbahan ni Lord? Amen. Mangyayari yan kapag ang puso natin ay kapareho na ng kay Lord. Ibig sabihin, kuya, ano po yung kapareho ng kay Lord? Ibig sabihin, may puso ka na, yung sinasabi nating culture of invitation. Yung bang pag tinignan mo ang tao, i-invite mo siya sa church, hindi dahil para maging miyembro. I-invite mo siya kasi ang kaluluwa niya nanganganib. Ang kaluluwa niya papunta sa impyerno. Dalawa lang naman ang pwedeng puntahan ng tao, di ba po? Kaya po, ang issue na lang dito, sino yung gusto mong kasama sa eternity? Grabe, no? Doon mawawala yung galit mo kung may kaaway ka man. Ito, kawawa to eh. Makikipag-ayos na nga ako rito kaysa naman mapahamak pa to. Amen? So, ayan po yung kailangan natin gawin na dapat mapagkatiwalaan tayo sa maliliit na bagay. Sino po excited na yung meron ka ngayon, pagyayamanin po natin. Amen? So, ito po yung question natin. Sabi rito, paano ba natin mapagtatagumpayan yung mga maliliit na bagay upang bigyan daw tayo ng Lord ng mga malalaki? Kasi yung pangmalaki yan, nakakatakot talaga yan. Tama ba? Nakakatakot yung mga level na. Ito pong level natin ngayon sa biyaya ni Lord. Ito po isa sa natutunan ko nung ako po yung nandito na. Hindi, ang pastor pala, hindi pala siya, position. Kasi topic din namin ni nanay yun, nagkukwentuhan po kami rito. Sabi, na-realize ko ng pagiging pastor, hindi pala siya position. Kasi pag may position ka, di ba, minsan na yun yung para kang si Iron Man, kumakabit sa katawan mo yung mga title mo. 2-star ako, 3-star ako, o kaya boss ako, manager ako. Minsan ganun yung mga nangyayari sa isang tao na kaya nagkakaroon ng pride. Kasi kumakabit sa kanila yung mga titulo nila. So, isa po sa natutunan ko, hindi pala siya title. Function pala siya. May mga po sa katabi ng function. Yan. At lahat po tayo, may isang title lang. We are a children of God. Anak tayo lahat ni Lord. At ayun lamang po yung magiging title natin. Wala nang iba. Kaya po, lahat ng bagay na meron po tayo is it's all about God's privileges. So, sabi rito, para daw tayo mabigyan ng mga pagkakataon sa pangmalakihan, do it everything for the glory of our Lord. Dapat ganun pala yung mindset natin. Dapat pala ang mindset ng isang tao ay ang motibo niya isa lang.
i-glorify si Lord. Kaya pala maraming tawag natin dyan sa salitang kanto. Minsan sumesemplang, napapahamak. Kasi nga, during the process, naiiba yung motibo ng puso. Kaya pala laging bilin ni Lord, guard your heart above all else. Ibig sabihin po ng verse na yon na talagang ingatan mo yung puso mo. Kasi dyan nagsisimula yung pride, dyan nagsisimula lahat. Pero pag meron pong pananampalataya yung puso mo, ang ganda po niyan. So isa po sa nakakita ko pa, ang pananampalataya, hindi lang po nagmumula sa puso. Even sa ating pong mga kaisipan. Kapag may faith ka po in the mind, ano po ibig sabihin ng faith in the mind? Yung maliit sa'yo, malaki. Kasi sa ibang tao, maliit yan. Masikip dyan sa church na yan. Tama po? Eh sa isip ko po, ngayon lang naman to. At ayun lang yung level namin. Paano natin sisirain? Sisirain talaga. Paano natin mapapalaki ang simbahan ni Lord? Kapag lumaki na tayo. Because the number speaks. May naalala niyo po yung anak ni Lord? Majority ang Israel that time, no? Ibig sabihin, wala silang magagawa pag ang mga anak ng Lord ay nagkakaisa. So, we are united in Christ. Amen? So, gawin daw po natin lahat para sa glory ng ating Lord. Because our topic this morning, ang title po nito is all about solid faith. Sabihin mo nga po, solid faith. Solid faith. Sabi no, arise with Jesus and build solid faith with Him. Kapag daw may solid, merong liquid. So, yung liquid na yan, kung saan pupunta yan. Kagaya ng ulan, di ba? Kaya mag-iisip talaga yan ang pupuntahan niya. So, kagaya po nito, kailangan ang pananampalataya po natin ay dapat solid. So, lahat naman po tayo, not all the time our faith is solid. Tama po ba? Kahit po ang iyong lingkod ay hindi po exempted sapagkat lahat tayo dumadaan ng mga pagsubok. At para po mas maintindihan natin, let us pray first to God. Let's come to God na Lord, dalangin po namin sa umagang to, Lord, mangusap ka po, Panginoon. We pray, Lord, na yung message mo, ito po yung mahayag, mapangaral. Lord, yung revelation mo, ito po yung makita namin, Panginoon. Lord, na ang iyong salita ay may dalang transformation sa aming buhay. Ang iyong salita po, Panginoon, Lord, ay nagtatouch, Panginoon, ng buhay ng maraming tao. Kaya po, Lord, sa umagang to, let your word shine in this place, Panginoon. Lord, ang iyong salita, Lord, ay hindi babalik sa iyo na walang glory, Panginoon. Salamat po, Ama. Makinig po ang aming puso, aming kaluluwa sa umagang to sa iyong salita. At Lord, ma-apply namin to sa paglabas namin sa lugar nito. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Palakpakan po natin ulit si Lord. So, meron pong maganda to kasi sa US or sa iba't ibang country, meron palang ang sasakyan pala, meron siyang tinatawag na testing. Di ba may tinatawag na bumper sa mga nag-drive ko na may sasakyan? Yung bumper na yun, mahalaga yan kasi yan yung defense yan, protection. Diba po? Sa ibang bansa, ganun pala tinetesting ang sasakyan dito. Binabangga sa kapwa sasakyan. Tapos binabangga sa pader. Ay ko, kawawa naman yung tester nito, yung tao sa loob. Nakabalot siya ng safety naman. Kasi babangga niya yung sarili niya dun sa isang sasakyan. So, nakita ko, kaya pala may mga sasakyan. Halimbawa, yung mga alam nyong name ng mga sikat ngayon, kilala sila hindi lang dahil, kasi ano yan eh, branded kasi yan. Hindi pala. Isa sa natutunan ko, kaya pala branded siya, kaya pala tinatangkilik yung brand na yun because of the value. Yung value nung, ang nagpapamahal pala sa isang bagay or sa isang kagaya ng sasakyan. Kaya sinabi yung pangalan kasi yung value niya matindi. Tama ba? So, ang kagaya po ng isang Kristiyano, ganun din pala, pag mataas yung value mo, ibang klase ka rin, hindi lang anak ni Lord. Amen? Yung dating nautos-utusan ka lang, yung dating para bagang lagi kang tago, nakaready pala si Lord para mag-shine tayo. Amen? Kaya po itong, nakita ko itong ads na to, or isang interview ng lalaki, paano nila tinetesting yung mga sasakyan. Ganun pala, para malaman kung solid. Kaya pala para malaman ng ating faith kung solid, testingin. Sino pong gusto mong testingin yung faith mo? Yan. Kaya po, normal ang mga pagsubok. Huwag ka matatakot. Di ba kasi pag may pagsubok, masarap iwasan, di ba? Masarap taguan. Pero nandyan pa rin niya, lalapitan ka talaga niya. So, the best thing na magagawa po natin is
harapin po natin siya. Amen? Ang maganda po rito, sa pagharap po natin, kasama natin si Lord. Sino pong masaya ka, kasama mo si Lord. Harapin mo yung pagsubok kasi tiwala ka na may Diyos kang kasama. So pag wala tayong connection sa Lord, mahirap talaga harapin ang mga pagsubok. Tama ba? To the point na bibigay na lang ang tao kasi nga, hindi niya po alam yung kanyang decision making. So, kagaya po nating mga spirit, we have the Spirit of God. Amen? So, sabi ng Bible, paano mo daw malalaman kung pure ang spirit mo? Simple lang daw, testingin mo. Kaya po mahalaga yung mga trials in life. Tinitingnan lang ni Lord kung kamusta na yung ating faith. Ayan. Solid na ba o kailangan pang patibayan? Amen? So, napakalaga ng ang pananampalataya is we need to make it strong. Ayan. Gagawin natin talagang matatag. At mangyayari lang po yan kapag po tayo ay nagtutuloy-tuloy sa ating pananampalataya. Amen? Sabi mo nga po ulit sa katabi mo, tuloy-tuloy. Ayan. So, how's your faith? Kamusta kaya ang ating pananampalataya? Amen? Ako po, kinakamusta ko na yung faith ko kay Lord. Kamusta kaya yung faith ko kay Lord? Solid pa ba? Ayan. Or baka kailangan pa ng dagdagan. Ayan. So, sabi rito, our key text found in the book of Daniel, chapter 2 and 3. Actually, yung main key text po natin, magmumula po yan sa book of Daniel, chapter 3. Pero para mas maintindihan po natin, kailangan natin puntahan muna yung chapter 2 para mas malinaw. Yan, para mas maintindihan natin yung kwento ng chapter 3. So, book of Daniel, napakaganda po nitong libro na to. Isa sa bihira-daanan din to sa mga preaching natin. Pero maganda, dito tayo magpo-focus ngayong umagang to. Sa book of Daniel, ang background po nito, ang sumulat po kasi ng book of Daniel, walang iba kundi si Prophet Daniel. So, kaya bakit siya naging prophet? Because meron siyang, si Prophet Daniel, may ability siya to predict future. Kaya niyang makinikinita yung paparating na future. So, ang maganda kay Prophet Daniel ay maganda tong katatayuan niya. Naalala niyo po yung sa dinala siya dun sa may lion's head. Ano na yun, merienda na sa mga lion yun eh. Di ba? Pagka dinala ka ron. Pero siya, hindi siya kinain ng lion. So, ibig sabihin, merong purpose si Lord why Daniel stay alive during that time. Kasi po nung time na to, hindi po kagaya ng bansa natin, ng mga bansa ngayon, yung government system. Nung panahon nila talaga, it's all about empire. Talagang sakupan, hindi lang po ng bansa, yung mundo talaga. Kaya po may mababasa nyo sa mga kasaysayan, maririnig nyo sa teacher nyo, na kaya pala may Babylonian, Persian Empire, ganon-ganon. During that time, ito po pala yung pangyayari nyo. Hindi po exempted ang Bible, dinaanan during the process of the Bible, dumaan din pala tayo sa mga ganyan. So, kaya po, ang Word of God is very powerful kasi dumaan siya rin sa testing. Grabe, no? Naisalin na hanggang sa ating pong generation. Daniel was one of the several young men chosen to serve in Nebuchadnezzar's court. When Persia conquered Babylon, 539, ngayon po yung before Christ. Paparating na si Jesus. Grabe, no? 500 years na lang. Papasok na si Jesus yan. So, sabi rito, Daniel was again given a position of power. He remained faithful to God in both of his hostile environment. Ibig sabihin ng hostile, yung unfavorable. Ibig sabihin, yung magulong sistema. Still, nandun pa rin siya sa position. Grabe, no? Kahit magulo yung sitwasyon daw, kahit nagkakaroon ng mga sakupan, pero yung tiwala ni Lord sa kanya at nung empire, nandun pa rin. So, tayo po, bilang anak ng Diyos, we need to adjust sa lahat ng mga seasons of our lives. Amen? Bilang tao, kailangan natin mag-adjust. Nagaya po ng mga weather, hindi natin control kung kailan babagyo, kung kailan magkakaroon lindol. Dapat adjustable ka. Ayan. Dapat marunong po tayong mag-respond sa mga dumating sa buhay natin. At mangyayari lang po yan if we have solid faith. Sabihin nga po natin ulit sabay-sabay. Solid faith. So, sapagkat pag hindi solid, bibigay talaga yan sa mga trials in life. So, ito po yung content ng chapter 2.
Nebuchadnezzar's had a dream. Isa-summarize na lang natin, pero may mga ilang verses po dyan na kailangan po nating banggitin. Sabi po rito, Nebuchadnezzar's had a dream. So, si Nebuchadnezzar, siya po yung king that time. So, si Nebuchadnezzar, alam ko, the second na siya. Kasi mostly talaga ng panahon nila, puro same name lang naman. Nagkakaroon lang ng the first, the second, the third, the fourth. Meron niya hanggang 16. So, ito pong si Nebuchadnezzar, nagkaroon siya ng panaginip. At sa panahon po nila, ang panaginip, ano yung big deal sa kanila. Kasi nga po, it's all about prediction. So, ganun yung paniniwala nila na kailangan wag ipagwalang bahala yung mga ganitong bagay. So, ang panaginip ni Nebuchadnezzar, nagkaroon siya ng panaginip. Pero ang demand niya, gusto niya may mag-interpret nito. Kasi hindi niya alam paano interpret. Pero ang problema rito po kay Nebuchadnezzar, gusto niya i-interpret yung dream niya nang hindi niya sinasabi yung dream niya. Grabe, no? Kahit manghuhula ka siguro, hindi mo mahula kasi hindi niya sinasabi. Kulit din yung hari na to, no? Gusto niya, mapaliwanag mo sa kanya, pero hindi niya sasabihin sa'yo. Hulaan mo na lang. Pero sabi rito, sa verse, Daniel chapter 2, verse 5 to 6, sinabi ng hari sa mga astrologo, ipinag-uutos kong sabihin muna ninyo ang aking panaginip, tsaka ninyo ipaliwanag. Sabi rito, saka ninyo ipaliwanag. Kung hindi, ipapapatay ko kayong lahat. Ipapawasak ko ang inyong mga tahanan. Grabe na itong hari na to. Napaka-injustice. Panaginip mo, ipagkakatiwala mo sa tao, hindi mo pa sasabihin, tapos mayroon pang consequences. So, very unfavorable, tsaka injustice. So, sabi rito, kapag sinabi naman ninyo at naipaliwanag ang aking panaginip, ano daw mangyayari? Gagantimpalaan at pararangalan ko kayo. Kaya sabihin ninyo at ipaliwanag sa akin ang aking panaginip. So, matindi po yung consequences, pero matindi rin yung pabor. Grabe, no? Pero bago mo makuha yung pabor, napakahirap naman na testing na yan. Kagaya po ng isang kwento, meron pong isang hari, bukod po itong kwento, may isa pong hari na kasama niya po yung kanyang anak na prinsesa. Tapos nagpa-contest po yung hari, sabi niya, ganito mangyayari, sinong gusto mapang-asawa ang aking Monica Iya? So, marami pong binata na gusto siyang pakasalan. Pero may kondisyon. Kailangan daw lang mo yun, yung itong swimming pool na to, mula rito hanggang doon. Mahaba-haba yung pool na yun. Sa dami ng mga binata, kaya ba yun? Kaya bang lang yan? Pwede, no? Kasi mapapang-asawa mo po, anak ng prinsipe. Tapos the same time, ano pa yung bukod sa anak siya ng hari or prinsipe? Meron ka ring wealth. Pero yung lalangoyan mo, maraming buhaya. Pahig kayo sa mga lalaki. Mapapangasawa mo, may wealth ka pa, kaso lalangoy mo mula rito ang ganda. Alam niyo po, yung mga, siyempre, kahit ako siguro, kahit gano'n yung reward, di na. Ang dami pong, ang daming contestant. Yan, tawagin natin contestant. Walang may gusto. Sabi ng hari, uulitin ko. Sino mang makatawid mula rito hanggang doon, sa kanya na ang aking anak. Papakasal ko pa kayo, mayroon pa kayong kayamanan. Wala talagang may gusto. Sabi po ng hari ulit, uulitin ko ulit. Biglang may tumalon. Wow, nice, no? Tapang na tao. Biglang may tumalon. Bilis po. Sa sobrang bilis niya lumangoy, palakpakan lahat. Tapos yung mga buhaya, iniiwasan niya talaga, literally. Talagang kung nasa yung buhay, iniiwasan. Hanggang makarating siya sa doon. At nagpalakpakan po lahat. At nung time na awardan na siya, sabi ng hari, salamat sa iyong katapangan. Sa iyo na ang anak ko. At meron ka pang, ano pa daw ang bibigay? Kayamanan. Alay po sabi ng lalaki na yun, wala akong pakailam sa kayamanan mo. Wala rin akong pakailam sa prinsesa mo. Imagine mo, no? Tumalon na nga siya, tapos panganib na yun. Tayo ba sabi niya, isa lang ang gusto ko malaman. Sinong tumulak sa akin? Sinong tumulak sa akin? Itutulak ko rin. Sometimes, kailangan mo i-push, no? Para maintindihan mo. Kahit ako siguro, no? Wala na akong pakialam sa yaman na yun.
Sino tumulak sa akin? Yung BP ko, sobrang taas. So, kwento lang po siya. Pero, patungkol dito naman sa ating pong Kitex. Kasi, napaka-unfavorable nung pinapagawa ng hari. So, napaka-injustice. Pero, ang maganda rito, kasi kasama si Daniel sa mga prophet. Kasi prophet, astrology, o salamangkero, lahat ng may kakayahang mag-interpret ng dream, kasama daw sa papatayin. Kasama siya sa mayayari. Pero alam niyo po, ang maganda kay Daniel, dahil nga siya, he's a man of God, nag-pray siya kay Lord. Bukod sa nag-pray siya, nagpatulong pa siya sa mga kasama niya, mananampalataya. Kaya po may tinatawag na intercession. Kaya po, pag may gusto kayo pag-pray, sabihin niyo lang sa group chat, PM lang kayo po sa akin kung kailangan niyo po. Kasi po, malaking bagay po yung prayer. Hindi natin siya nakikita physically, but in the spiritual realm, napagtatagumpayan po natin yung battle line. So, mahalaga po na nag-aas tayo ng prayer. Even, kagabi po, grabe walang kagabi, no? Sabi ko lang, tumawag na ako sa group chat namin ng mga pastors. Ego, Bishop, pastors, kasama naman po sa prayer ang binawa namin. Kasi may Sunday worship po kami, praying for good weather. So, answered prayer naman tayo, no? Walang abala, walang istorbo. Palakpakan po na si Lord. So, isang patunay na powerful talaga si Lord. Grabe, no? Ayan po yung pagkatinignan mo siya yung physical eye. Natural, umulan kagabi. Kaya walang ulan. Hindi po. There's power in prayer. There's a power when we come to God. So, to make the long story short, nangyari po dyan, na-interpret po, binigay ni Lord in a vision yung panaginip ni Nebuchadnezzar. At ang maganda rito, naipaliwanag niya doon kay Haring Nebuchadnezzar. Alam niyo po nangyari? Sa verse 46 to 49, sabi rito, nang gabing iyon, sa pamamagitan ng pangitain, hinihayag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga. Kaya't pinuri niya ang Diyos sa kalangitan. Yumukod sa Haring Nebuchadnezzar, yumukod si Haring Nebuchadnezzar, lapat ang muka sa lupa. Take note po, si Nebuchadnezzar ay isang hari. Ano pong ginawa niya? Yumukod. At sabi rito, halos lapat ang muka sa lupa. So, sign of honoring sa isang tao o sa isang Diyos ng isang tao. Sabi rito, nagbigay galang kay Daniel. Pagkatapos, inutos niyang handugan ito ng insenso at iba pang alay. Verse 47, sinabi niya kay Daniel, tunay ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng Diyos. Sabi rito, at Panginoon ng mga hari. Siya ang tagapaghayag ng mga hiwaga, kaya naipahayag mo ang hiwagang ito. Verse 48, pinarangalan ng hari si Daniel at binigyan ng napakaraming handog. Siya ay ginawa nitong tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng mga tagapayo ng Babylonia. Ano daw ginawa sa kanya? Naging tagapamahala ng buong Babylonia. So, sa bawat obedience natin kay Lord or bawat victories ng ating pong pagsunod ng Lord, meron talagang ganting pangit. The reason po, bakit di po natin siya nare-receive? Kasi nga, hindi tayo makapasa sa testing. Amen? Remember David, after ng Goliath, king pala yung nasa likod nun, no? Kingship pala, rulership pala yung kasunod nun. Hindi nila alam yan, di ba? So, ano pa po, at marami pang kwento sa Bible na after nilang makonquer yun, next level. Ganon din po ang mga Israelites. After Egypt, nung nakatiwid sila, nung sumunod, marami sila. So, sometimes lang talaga, yung mga situations in life, minsan, ayun na yung boundaries mo. Tawag ko po dyan, peak level. So, ayun lang yung hangganan mo. Ako po, gaya po ng yung lingkod, nagsimula lang naman din tayo sa ganitong faith lang. Napakaliit lang. Sabi ko, kada mapagtatagumpayan ko, para sa akin, mindset ko po, siya pader. Tutumbahin ko to. Pag natumba mo yan, next level, isa sa siguro major wall natin, yung college. Kaya ko kaya ito, 4 years. 8 years na natigil sa pag-aaral. Sigurado, kalawang na yung utak. Ay po, walong taon, walang hasa ng utak. Papasukin ko yung college. So, pag nakaya ko to, congrats kay Lord. Alam niyo po, yun nga, nangyari. 4
4 years na kaya natin. Kasabay na naglilingkod tayo kay Lord. So, bakit po natin nakakwento to? Kasi meron ka talagang walls in life. Mga barriers. So, hindi mo mako-conquer yung next level mo or yung promise lang mo hanggang di mo natitibag yan. Ang mga bagay na yung pwedeng ugali, di ba ba may kailangan sa sarili mong matanggal para mag next level? Ano pa, baka sa kaisipan, baka may kaisipan ka na hanggang dito ka lang, baka kaya naman mag next level. Tama po? So, ganun po yung mga instance na kailangan po nating pagtagumpayan. Sabi rito, may request si Daniel. Ikaw ba naman makasumpong ng favor sa Ari, di ba? Hindi ka pa ba mahingi ng pabor? Masarap, no? Kay boss din. Si Ember, ano kasi yan, spiritual family ganun talaga. Pero pagdating sa trabaho, ang mindset ko dyan, boss ko to, boss ko to, boss ko to. Yan, kumbaga, kahit kay nanay, general manager to, manager. Ganun po ako mag-isip pag nasa trabaho na. Kailangan, pag may sinabi to, gagawin namin. So, sabi rito, when you please King, umasa kami pa. So, sa biyaya naman ni Lord, yan nga, inopen lang natin vision na pagbigyan tayo. At the same time, lahat po ng ginamit dito, may malaking factor po ang shop na ating pong pinagtatrabuhan. Kaya po, palakpakan natin si Lord sa buhay ng ating mga spiritual family, kagaya po ng Ignacia family. So, ganun po ang napakahalaga na kung bakit kailangan mo makonquer yung boss mo sa trabaho, kailangan mo makonquer. Kasi live, alam ko, sa mga workers, live, no? Isa sa kailangan may paglaban, day off. Yan, mahirap ay paglaban yan. Pero sabi rito, pag nakasumpong ka ng pabor, umasa ka, meron kang favor. So ano pong request ni Prophet Daniel? Sabi niya po sa verse 49, hiniling naman ni Daniel na sa hari na sina Shadrach, Meshach at Abednego ay gawing tagapangasiwa ng Babylonia upang siya'y makapanatili sa palasyo ng hari. Kasi si Daniel, kailangan siya ng hari. Kumbaga kay Joseph, nung time ng kay Joseph the Dreamer, diba? Ginawa siyang prime minister. So, kailangan lagi din siyang kasama ng hari para sa mga decision making. So, kailangan niya ng katuwang. So, ang ginawa niya, nirequest niya itong tatlong to. Ito pong tatlong kabataan na to. Dito po iikot yung ating kwento. So, ito po ay introduction lang. Ba, kuya? So, Daniel chapter 3. Papasok po tayo sa Daniel chapter 3. Verse 1 to 30. Medyo mahaba po ng konti ito. Pero, isi-share po natin yung bawat detalye po nito. Verse 1, sabi rito, si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng rebultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman, ulitin ko lang po, 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylon. So, metro, gano'n ka ba metro? Grabe, 27 meters daw. Napakataas. Tapos yung lapad. Ewan ko lang kung kasi laki nung sa BGC. Ay, sa ano rito? Sa Rosario, yung malaking, alam niyo po dyan, yung malaking nakaganon, yung Victory Statue. Siguro ganun, no? Parang ganun na lang, siguro. Pero, ganun kalaki. Kasi po, bakit nagkaroon ng mga gantong estatwa? Or tawag kasi nila dito, Diyos-Diyosan, di ba? So, nagkaroon ng ganyan dahil sa failure ni Haring Solomon. Kasi po, nung time ni David, ang Israel naging one nation siya. Walang division. Kahit Philistine pa yan, Israel pa rin yan. So, ganun katindi si David. Kasi God is with him. Pero nung time po ni Solomon, si Solomon, naging chick boy. So, napabayaan niya yung calling ni Lord. Binigyan siya ng katalinohan, karunungan, pero napabayaan. Pwede palang may regalo sa'yo si Lord, pero once na mapabayaan mo siya, masasayang na. So, nangyari, napabayaan ni Solomon yung calling, tapos nag-asawa siya ng maraming mga iba't ibang lahi. Kaya po nagkaroon ng mga Diyos-Diyosan. Kasi sinamba niya si ganto, sinamba yung rebulto nito, hanggang din niya na ma-recognize si Lord. So, ito po yung kwento, bakit umabot sa panahon ni Daniel na ang mga Diyos ay kagaya niya. Kaya po, sad to say, ayun po yung nangyari na Babylon is now the modern day Iraq. So, ang Iraq is still part of sa Israel pa rin yun, di ba? So, ibig sabihin,
na-conquer kahit papano yung mga portions ng Israel ng mga ang tawag dito, Diyos-Diyosan. So, diyan po yung nakakalungkot yan. Sabi sa verse 2, pagkatapos ay ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga reyon, mga pinuno na hukbo, mga gobernador, na mga lalawigan ng mga tagapayo, mga ingat yaman, mga hukom, mga maestrado, at iba pang mga pinuno ng harian para sa pagtatalaga ng nasabing rebulto. Verse 3, nang nasa harap na nila ang rebulto. Verse 4, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, inuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento. Sino mang hindi sumunod sa utos nito ay hihahagis agad sa naglalagablab na pugon. Sino po dito ang pag narinig mo yung pugon, no? Sabi daw, pag hindi ka sumunod, tapon ka ron. So, isa po agad testing yan na ang pananampalataya mo ay masishaken. Tama ba? Kung ba naman, pag di ka sumunod, yari ka. Kumbaga sa isang trabaho, pag di ka sumunod sa rules, tanggal ka. Dismissal ka na. Wala nang wala nang disciplinary. So, ganun kalala yung hari na to. Grabe mag-isip yung hari, no? One-sided lang. Gusto niya sa kanya lang. So, sabi rito, dahil nga hari siya, he has the power. Verse 7, nang marinig ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. So, ganun katindi yung takot ng mga tao. Siguro sa panahon natin ngayon, ganun din, no? Na hindi man literally ganyan, kapag may pinatupad ng, kagaya example, yung NCAP na sa mga motor rider, pag di ka sumunod, papalakaan ka, mababiolation ka. So, napaka-instant nung consequences. Pero itong matindi na to, kasi ang consequence, yung buhay mo nakatay. So, hindi rin natin masisisi yung ibang tao because their faith to God, muna dyan, nawala. Pangalawa, mahina. Pangatlo, majority siguro, mahina yung faith nila. Or wala si Lord. Kasi nga nangyari, after Solomon, humina talaga yung pananampalataya ng mga Israel. So, sabi rito, sa verse, saan na po tayo? Verse 8. Sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. So, grabe, no? Ang mga Hudyo po kasi, pag sinabing Jewish, ayun yung mga devoted sa Lord. Totoong Diyos, hindi sa Diyos-Diyosan. So, talagang tinutuya yung mga Kristiyano that time. Tinutuya, basta maka-Diyos ka, nagsisilbi ka sa Diyos na hindi nakikita. So, ikaw ay iismulin ng mga taong to. Verse 9, sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar, mabuhay ang mahal na hari. Grabe pang-aasar, no? Inaasar pa nila yung mga mananampalataya ng Diyos na buhay. Verse 10, inuutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sino mang makarinig ng tugtog ng instrumento. At sino mang hindi sumunod ay iahagis sa naglalagablab na pugon. So, sa panahon po natin ngayon, wala nang rebulto, tama? Wala nang idols. Pero alam niyo ba, may mga modern day idols pa rin na pwede natin ialin tulad sa mga kagaya nito. Sabi po kasi rito, pwede raw sa panahon natin ngayon, pag sinabi kasing idols, ito po yung mga bagay that substitute to our God. Ibig sabihin, ito po yung mga bagay na pumi-equal na kay Lord sa buhay mo. At alam ko po kayo lang nakakalam mo yung mga bagay na. So, pagka daw yan ay umi-equal na, ibig sabihin, dumarating sa time, kailangan mo unahin si Lord, tapos sumasabay itong bagay na to, ayan, dyan nagkakaroon ng tinatawag na, nai-equal mo na si Lord. So, hindi naman masama yan, kasi darating, sabi nga natin, testing. So, mahalaga lang na, pag dumarating po sa puntong ganun, dapat ma-recognize mo kung sino mas mahal. Kung sino mas dapat unahin, or kung sino talaga ang supreme authority natin doon. Si Lord o ito. Yan. Napakadali pong magdesisyon kapag ka
ang loyalty mo na kay Lord. So, walang confusion dyan. Pero pagka nagda-doubt ka, kasi ang kaaway ganun eh, tatapat niya talaga, kailangan mo to kasi pag di mo ginawa to, magugutom kayo, mapapahama kayo, o mapapasama kayo. Pero minsan, napipiliin ka talaga niyon. Isa po sa malaking decision na ginawa ko po, ay yung akin pong malaking opportunity sa isang malaking magandang company, magandang sahod, magandang position. Ikaw ba naman manager eh, magandang sahod, tapos aircon pa, kasi gasoline boy ka, dadaling ka ni Lord sa ganong level. Pero isa po sa malaking decision ko, yung bitawan niya. Hindi dahil pangit siya o nagdidemand ako ng mas malaki. Eh kasi po, maapektuhan yung pagsunod ko kay Lord. So sometimes, ganun yung mangyayari. May mga pagpili talaga sa buhay na mamimili ka si Lord o ito. So pikit mata, sabi ko sa manager ko, ng isang co-manager, sabi ko, pasensya na po, hindi na po ako magtutuloy. Sabi niya, pipirma ka na ng kontrata. Kasi napagsimula na tayo, tapos pipirma na lang ng kontrata. Sabi ko, hindi na po, salamat po sa lahat. Hindi ko po kayang talikuran si Lord. Siguro sabi sa isip ng baliw to So, opportunity na sinayang ka. Pero mas higit na mas mahalaga sa akin na kay Lord, mas maraming promotion kay Lord. Mas maraming, yung isa na yun na panginginayaan ko, hindi, mas marami pa si Lord. At kung hindi ko po pinagpalit yun, malamang sa malamang, regular na ako ron. Malamang sa malamang, yabang na. Kasi matagal na, regular na, may posisyon pa. So, at the same time, walang karasin yung binanganan. Wala tayo rito. At walang gantong pangyayari sa buhay nito. Kaya po, sa bawat pili mo ng ating pong Panginoong Diyos, isa pong malaking tagumpay yun para sa next generation natin. So, palakpakan natin si Lord. So, mahalaga ang pagpili mo ngayon kasi it will determine your future. Kaya po, bawat desisyon natin ngayon, meron tayong ginagalaw sa future. Kumbaga sa makina, may pinipiit ka ngayon na may nangyayari sa future. So, kailangan talaga yung desisyon mo ngayon firm. Dapat, ano daw? Solid. So, after this, ano po nangyari? Matindi yung consequence, matindi yung panunuya, matindi yung command ng hari. Sabi rito, ano pong verse na tayo? 12. So, pwede bang tulungan niyo magbasa? Nakakapagod pala tong chapter na to. 1, 2, 3, go! Ang mga udyong itinigil ng mga tagapamahala sa Babylonia, hindi sila naglilingkod sa inyong Diyos, hindi sumasamba, sumatin na tulong ninyo ibigin. Galit si Hari na nagpagkasa sa mga kasi kinatawag niya ang katulong lalaki. Okay, thank you po. Thank you po. So, merong nagsumbong. Yan, yan talaga sa trabaho na talagang si ganito yan. So, maganda yung sumbong niya. Maganda yan kasi may magandang gagawin si Lord. So, may nagsumbong, yung daw 3 kabataan ay hindi sumasamba. Sino daw po yung 3 yan? Si Shadrach, Meshach, Abednego. Siya yung highly requested o referral, kumbaga sa trabaho. At hindi ito mga to, boss, sabi niya. Ano to, mapagkakatiwala to. Kung sino pa yung na-refer, sila pa yung number 1, disobedient sa utos ni boss. Pero matindi to kasi matindi yung pananindigan nila. Bakit kaya? So, dito ako sa slide ko, yan. Nagalit si Haring David, si Haring Nebuchadnezzar, nang marinig niya ito. Kaya ay pinatawag niya ang 3 lalaki. So, ito pong 3 to, sila po ay mananampalataya natin lang. Kasi nga, kasama kagaya po ni Prophet Daniel, so influenced by Daniel's faith. So, kaya napakatindi rin po ng pagkakahubog sa 3 to. Sabi rito, sa galit ni Nebuchadnezzar, pinatawag niya po yung 3 kabataan. Verse 14, sinabi niya kay Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos, ni sumasamba sa rebultong ginto na aking pinagawa? So, gusto niya i-confirm kasi nga, highly recommended ito ni Daniel. So, nandun pa rin yung respect. At the same time, confirmation, gusto niya i-confirm.
Talaga bang hindi kayo lumuhod? Sabi po rito, verse 15, inuutos ko sa inyong lumuhod kayo. Gusto niya makita harapan. Para maano, kung yung sumbong marites lang. Palabok lang ng baka ano lang, gusto tumaas yung posisyon. Pero sabi rito, inuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento, kung hindi, ipapahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo, may Diyos na makakapagligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Grabe, ito na. Bukod sa kanila, si Nebuchadnezzar, gusto niya rin i-challenge. Hindi lang yung tatlo, pati yung Diyos na nila. Okay. Ang Bible po ay napakaseryoso. Ang Diyos po ay napakaseryoso niya. Wag na wag mo pong hamunin si Lord. Amen? Sabi ng Bible yan, may higpit na utos ni Lord, do not test him. Sapagkat hindi mo alam paano gumanti si Lord. So, nakakatakot hamunin si Lord. Amen? Para kang lumaban sa, ikaw yung langgam, para kang lumaban sa elepante. So, walang chance. Wala tayong kayang ipagmalaki sa Lord. Kaya po, ibang klase itong Nebuchadnezzar na to kasi hinahamak niya rin even the God of these three people. So, sabi rito, ano pong verse na tayo? 16. Sinabi niya kay Shadrach, Meshach, Abednego, mahal na hari Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa mga bagay na to. Verse 17, gawin ninyong kung iyan ang gusto niyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon mula sa kapangyarihan. So, tanggap nila. Amen? So, dapat po ang isang anak ng Lord, the moment na tinanggap mo si Lord, dapat ready ka sa mga dadaanan mo. Bagamat may mga surprise talaga na pagsubok, pero maganda po rito, dapat magkaroon daw tayo ng puso na merong pagtanggap. Yung bang, Lord, ayokong daanan to, pero kailangan, ikaw nang bahala. Even Jesus, hindi excuse, no? Hindi siya exempted. Naalala niyo po yung huling gabi niya? Nag-pray siya sa Ama. Sabi niya, ayoko nito. Itong cup of suffering. Alam niya kasi mangyayari. Nakikita niya yung gagawin sa kanya. Pero sabi niya, Lord, your will be done, not my will. Imbis na takbuhan niya yung gagawin niya or yung kailangan niya daanan, hinarap pa rin. So, napakagandang po nun, your will be done, Lord, not my will. So, magandang attitude po yan na anumang decision niyo, okay po yan. Game po kami dyan. Okay po kami dyan. So, sabi rito, verse 18, kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos. Ni sasamba sa rebultong ginto na pinagawa ninyo. Grabe yung nila, no? Ano bang tawag sa ganyan? Loyalty. Grabe, nandyan na yung consequence. Nandyan na yung bingit. Pero, yung loyalty mo hindi nababago. Sarap ng gano'n, no? Yung bang kahit pilipitin na kamay mo, ang sagot mo pa rin, no? Hindi pa rin. Diyos pa rin namin yung sasambayan. So, sabi rito, verse 19, namula ang mukha ni Nebuchadnezzar. So, napahiya po si Nebuchadnezzar. Sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach, at Abednego, inuutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Bueno, sino pong mga nagluluto dyan? 7 times. Kasi ang maximum boiling ng isang kung masasabi 100, di ba? Sabi nga 700 degree. Fahrenheit ba tago yung init? So, ibang klase yun. 7 times. Ibig sabihin, matindi yung galit niya. Bakit? Yung Diyos niya, ayaw ng mga taong to. Gusto nila yung Diyos nila kaysa sa Diyos niya. So, sabi rito, bukod po ron, ano pang ginawa? Inutusan din niya na ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach, Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Verse 21, ginapos nga sila ng hindi na inalis ang damit, ang panloob at panlabas, turbante at iba pang nakasuot sa kanila. At inihagis sila sa
naglalagablab na apoy. Seryoso pala yung hari. Hindi pala nananakot. Talagang seryoso sa kanyang gustong gawin. Sabi rito, dahil maigpit ang utos ng hari, napatindi ng init ng pugon. Lumabas ang apoy, kaya nasunog at nangamatay ang mga kawal na nagdala kina Meshach, Shadrach at Abednego. Ibig sabihin, ibang klaseng apoy ito. Alam niyo po yung mga, di ba pag nagbo-bonfire ka, yung mga gumaganon-ganon na, yung may excess na fire. So, yun yung ibig sabihin nun. Sa laki ng apoy nito, sa laki ng pugon, at hindi ng init, even the kawal na nadamay pa, no? So, ganun kalala, ito pong baga na to, or yung init na to. So, ano kaya mangyayari sa tatlo? Kung ikaw, halimbawa lang, sa kaisipan ng tao, ano pong mangyayari sa isang taong ihagis mo ron? Instant cremate. Hindi na lechon, no? Kasi talagang pugon eh. Totoo yan. Sasama ka na sa mga kaaway na magiging abo ka na. So, ang kaaway, gusto kanyang gawing abo. Pero si Lord, iba. Kagaya ng tatlong to, sabi niya, ano daw sabi niya? Hindi man kami ligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos mo. Nagbe ba siya? Hindi naman. Hindi naman siya dumila. Di ba? So, matindi itong tatlong to. At sa bawat isa po sa atin, kailangan magkaroon po tayo ng ganyan pananampalataya. Sapagkat sabi nga po natin, depende sa iyong pananampalataya ang mga pagpapalang ibibigay nila. Kaya po huwag tayong magtataka pag ang pagpapala mo ay maliit lang. Kasi baka ang pagsunod natin kay Lord ay maliit lang din. Baka yung level of your tawag po kasi sa mga accomplishment natin, mga nakoconquer natin in life. Alam niyo po ba, ang Israel dapat sakop nga lahat ng yan, ng anak ni Lord. Eh. Kasi ang problema sa mga anak ng Lord, binigay na nga sa kanila ni Lord, sabi ng Diyos sa kanila, sa inyo na lahat ng pinarte-parte na ng Lord sa kanila yan. Ang problema sa 12 tribes, ano bang tawag sa ganun? Nagpa-banjing-banjing. Pinapasakop na sa kanila, hindi pa nila sinakop totally. Kaya nangyari, hindi nila totally nasakop lang. Kaya po may mga division pa rin ang bansang Israel. At ayun po yung sa panahon natin or sa modern times natin, kailangan pag may pinapagawa sa Lord, i-conquer mo yun. Sapagkat may blessing behind that challenge or mga kakarapin po natin. So, ano pong nangyari? Verse 23, samantalang nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan. Ito na. Verse 24, ganda po nito. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang ang hinahagis ako? Sabi rito, opo, kamahalan, sagot niya. Ilan daw po yung hinagis? Tatlo. So, ang ganda po nitong verse 25. Bakit apat ang nakikita kong walang gapos? Grabe, nakagapos. Pagdating sa nakita ni Haring Nebuchadnezzar, wala nang gapos. The same time, sabi rito, bakit apat ang nakikita kong walang gapos? At naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog. At ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak ng Diyos. Grabe. Even the enemy, alam kung sino ang ito. Hindi lang po parang yan, kasama talaga nila si Lord. So, may mga situations po in life na i-allow talaga ni Lord. Feeling mo minsan, nakakaya. Ikaw mismo. Lord, ba't mo naman ako pinapaya sa mga tao? Minsan may mga ganong sitwasyon, di ba? Na hindi pala intention ni Lord na mapaya ka. Ang goal pala ni Lord, kaya kadadalin, kagaya po ng sitwasyon na to, ang goal pala niya, kaya niya inalaw yun, para ma-display ang glory niya. Para mas matindi yung revelation ni Lord. Amen? Mas matindi yung power of your testimony. Tama po? Ang sarap ikwento ng mga nakaraan natin, tama ba? Yung bang panigkukwento ko, yung ulam namin yan. Nag-ulam kami ng ganyan. Hindi kami nahiya kahit ganito. Di ba may mga ganun kang kwento? You are proud kasi napagtagumpayan mo yan. Pero nakakaya kung nandun ka sa sitwasyon na yun. Tama ba? Pag nandun ka sa sitwasyon na yun, Lord, paalisin mo na kami sa sitwasyon na to. Ayoko na rito, di ba? Pero, ganito pala yung plano ni Lord na
minsan papadaanin ka ni Lord sa mga situations na ayaw mo, pero meron siyang twist. Sino ba excited sa twist? Amen? Sino ba excited na yung buhay mo from ganyan, ititihaya ni Lord? Kaya pala may gulong na pala. Minsan, nasa ilalim, minsan, sa ibabaw. Kasi meron of season of promotion. Sino kung gusto mong ma-promote? Amen? Ito palang tatlong to, hindi nila alam, papasok na yung promotion nila. Akala nila, tapusan na nila. Kahit sino naman, di ba? Sa ganung kaisipan, wala na. Ending na to. Pero sabi po rito, sabi ng hari, nagtaka siya kasi imbis na 3, 4 yung nasa kurno. So, bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng hindi nasusunog? At sa tingin ko, ang ika-4 ay anak ng Diyos. Lumapit si Haring Nebukadnezar. Ano pong sabi niya kasi kanina sa unang verse? Walang Diyos na nakakapagligtas sa inyo. Grabe, no? Doon pa lang na-challenge na si Lord. Alam niyo ba si Lord nagpapa-challenge din si Lord? At minsan nakakatakot pagka ginantihan ka ni Lord. At marami tayong kilalang celebrities, they challenge God. Ano pong nangyayari sa kanila? Yung buhay nila nag-end. Tama ba? So, kagaya ng isang kwento ng ewan ko kung Beatles yun, ha? Sabi niya, wala akong pakialam sa Diyos na yan. Mahalaga kami. Tapos na yung era niya. Kami na ang sikat niya. Alam niyo po, that time may concert siya. Doon siya mismo in-assassinate, no? At ang nakakalungkot do, pumatay sa kanya Kristiyan. Grabe, no? So, sometimes when you challenge God, nakakatakot. Kaya po kung i-challenge mo sa Lord, sa magagandang bagay na Lord, gagawin ko to kasi mahal kita. Meron na akong pinagpe-pray, Lord. Sana ibigay niyo po. I challenge you, Lord. Pero, tatapatan ko to ng pananampalataya. Tatapatan ko to ng pagsisimba ko lagi, linggo-linggo, walang absent. Ibigay mo lang to, Lord. Iniiyak ko sa'yo. Wala tayo may mga pinagpe-pray kay Lord. Pero alam niyo po, once na si Lord ma-please natin, once God please, ay ibang klase yun. Maganda ka na. Pag ang hari natuwa, ipibless ka na. Pag ang hari naman ay nasar, anong nangyayari? Putol ulo, o kaya sunog ka. Yan. Susunugin ka. So, bakit? Walang gitna. So, it is between yes or no. So, wala pong middle. So, sabi rito, si Nebukadnezar ay na-please. Sabi rito, lumapit si Haring Nebukadnezar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, lumabas kayo riyan at hali kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Grabe, no? Nirecognize na niya yung Diyos nila ng 3 kabataan. Yung una, hindi siya tiwala doon. Meron siyang sariling Diyos. Pero anong sabi? Lumabas kayo dyan, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Sa verse 27, sabi rito, at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian, tinignan silang mabuti at ng mga ito. Ngunit wala lamang silang makitang bakas ng apoy sa katawan ng 3. Hindi nasunog ni bagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kusotan. Grabe. Hindi rin sila nag-amoy usok at nag-amoy downy po. Ay, hindi pala. Wala palang downy ron. So, yung amoy nila, parang hindi nasunog. Sabi ano? Yung daw kasuotan nila, hindi po napana. Imagine 7 times yung apoy nila. Kaya po, sinong excited? Meron tayong amazing God. Sino po excited? May Diyos tayo nakakaiba. Amen. At ang mga pangyayari na yun ay available pa rin sa panahon natin ngayon. So, this is our God. Gandang declaration sa kinanta natin sa kanina. This is our God. So, sa bawat tagumpay mo sa buhay, pwede mong sabihin, ito yung Diyos ko. Kagaya po ng ating pag-share ng ating sanctuary, ito yung Diyos na meron. Kumbaga, maliit ito, pero magdi-display ng glory. Amen? Halakpakan po natin si Lord. And sa verse 28, sabi rito, dahil dito, sinabi ng Diyos ng hari, purihin ang Diyos ni na Shadrach, Meshach at Abednego
Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito sa ganap na sumasampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos, ginusto pa nilang sila ihagi sa apoy. Verse 29, kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya pinag-uutos ko, sino man mula sa alinmang lahi, sa bansa, wika, na magsalita laban sa mga Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego, ay papatayin. At ang kanilang bahay ay wawasakin. Wala nang ibang Diyos na makapagliligtas sa mga tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Pwede mong palakpakan natin si Lord? Wala na daw ibang makakapagligtas. Verse 30, at sinabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylon. After that circumstance, promotion will wait there. Promotion comes. Amen? At yung Diyos na, imagine mo na born again pa yung hari. Kasi po ditong yung boss mo dahil sa yung born again. Yung bang hindi mo naman siya sineran, pero dahil sa ginagawa mo, may pagka-Kristiyano yung ginagawa mo. Sino bang sambang church nyo? Pwede bang magsimba? Alam niyo po, kagaya na pong tatlong ito, it is available sa ating pong panahon. Yung bang simpleng pakikitungo mo sa tao, na ipapakilala mo na sila. Sa mga simple pong decision natin in life, we can show our faith to them. Amen? Dahil po nung nag-decide ako, tayo po tayo lahat. Yung nag-decide po ako na, sabi ko, Lord, bibitawan ko na itong trabaho ito. Sabi ko, bahala na magalit yung pamilya ko. Kasi that time, ayun na lang yung resources namin. Ayun na lang yung pagkakataon namin para magkaroon ng income sa bahay. Sabi ko, may nulugan pa akong katawan. Ang dami kong dahilan para hindi bitawan. Pero alam niyo po, sabi ko, mas mahalaga ka, Lord. Mas mahalaga yung pinapagawa mo. Mas kailangan mo tong servisyo ko sa'yo. Kaya po that time, isa lang po ginawa ko. Sabi ko, Lord, your will be done. At hindi lahat natuwa. Natural, expect mo yun. Sa decision po natin kay Lord, hindi lahat matutuwa. Tataas talaga ang kilay. Meron talaga pong makakarinig ka ng masakit na words. Pero alam niyo po, hayaan yung si Lord na magpatunay sa kanila. Amen? Si Lord na po ang bahala sa mga bagay na unjustice sa buhay natin. Si Lord na ang bahala pong magpakilala ng kanyang sarili through our lives. Kaya po, sa bawat isa sa atin, patuloy lang po tayong lumapit sa Lord, patuloy lang tayong magtiwala, patuloy nating sundin yung gusto niya ipagawa. Bagamat may mga situations in life na ayaw natin, may mga inuutos si Lord na parang ang hirap gawin, pero sabi ng Bible mismo, once you obey the will of God, promotion comes next. At ang mga promotions na to, sabi ng Bible, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa sumasagi sa isip, hindi pa naririnig ng tenga ang mga bagay na nakahanda gawin ng ating Panginoon para sa mga anak niya. Kaya po, we're so excited that our church will grow more and more. Mag-exist pa po ito, kasabay po nitong paglago ng simbahan ay ang buhay ng bawat isa po sa ating mananampalataya na ipopromote din ni Lord. Kung nasaan ka man ngayon, bibigyan ka ng pabor ni Lord. Bibigyan ka po niya ng mga bagay na dinidesire mo lang before. Papagaanin niya po yung buhay mo. Ayaw kanyang mahirapan. Ayaw ng Diyos na wala kang panahon sa Kanya. Kaya this morning, let us come to God. Let us pray to God na, Lord, gusto ko pong ipaglingkod ang buhay ko sa iyo, Lord. Gusto ko pong papurihan ka. Gusto ko pong pasalamatan ka. Gusto ko pong ipagmalaki na ikaw yung Diyos kong buhay. Hindi po kita ikakahiya, Panginoon. Lord, anumang Diyos ng mundong to, walang katumbas. Lord, ito sa level mo, Panginoon. Lord, dumating man ang mga decisions in life, ikaw o ang mga bagay na to, Lord, pipiliin kita, Panginoon. Not because we want promotion, not because, Lord, there's blessing in obedience. Lahat po yan ay bonus na lamang.
We will choose you, Lord, because you are God. Because we love you, Lord. Not because, Lord, may mga bagay kami makukuha. At Lord, turuan niyo po kami magkaroon ng ganitong puso na, Lord, yung buhay lang na meron kami, isa na pong malaking biyaya, Panginoon. Malaking promotion na po, Panginoon, ito na we can do many things sa maghapon because binigyan mo kami ng buhay, binigyan mo kami ng lakas. Kaya po sa umagang to, malaya po kami sumasamba sa iyo, malaya po kami lumalapit sa iyong presensya. Salamat po sa bukas na langit, Lord, na bukas sa aming mga anak mo, Lord, na makasalanan, Panginoon, na lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Lord, hindi po namin kayang maging perfect. Hindi po namin kayang, Lord, gawin, makabuluhan ang aming buhay na, Lord, higit sa expectations ng mundong to, Panginoon. Ang meron lang kami, Lord, pananampalataya na umaasa, nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Gaganto po ang aming buhay, hindi po dahil sa sarili namin lakas, sa sarili namin sipag, kundi, Lord, dahilan lamang sa biyaya mo, Panginoon. Lord, excited po kami for promotions, we're excited for provision, Panginoon, sapagkat, Lord, ikaw ang uunahin namin, Panginoon. Kaya po sa umagang to, Lord, sa paglapit namin sa Lord, Lord, aawitin namin itong kantang to because, Lord, you are good. Ang title po nito is Goodness of God. Let us sing this song as our prayer. The Lord, all my life, you are good. Let's worship God. Hallelujah. Thank you, Jesus. I love you, Lord. Let's declare this song. For your mercy never fails me. Yes, God, you never fail us. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until in my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord, thank you, Yes, Lord. God, all my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am making, I will sing of the goodness of God. Yes, God. Hallelujah. I love your voice. You have led me through the fire. Yes, God, you led us through the fire. In the darkness night, you were close like no I other. know you as a father. I know you as a Yes, God, father. isa ka pong kaibigan. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. You are good, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Hallelujah. Palakpakan po
palakpakan natin si Lord. Let's declare. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing, Lord. We will always sing, Lord, your goodness. All my life you have been faithful. Yes, God, forever faithful, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. God, salamat po sa umagang to. Salamat po, Panginoon, sa pagpupuri, pagsamba, Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon, makalapit sa iyo, Lord, bilang iyo pong mga anak, Panginoon. Salamat po ng marami, Lord, sa iyong kabutihan mula noon hanggang ngayon. Hindi mo kami pinabayaan sa panahon, Lord, na nahihirapan kami, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan sa panahon, Lord, na feeling namin, Lord, hindi na namin kaya, Panginoon. Lord, sapagkat sinabi mo sa iyong salita na ikaw po, Panginoon, ang humahawak sa amin, hindi po kami. Sapagkat, Lord, kung kami ang nakahawak sa iyo, may tendency po na makabitaw kami, Panginoon. But, Lord, when your hands holding us, Lord, we will never, ever separate with them. Kaya po, salamat po, Lord. Patuloy mo kami hawakan na mahigpit. Patuloy kami, Lord, na sa iyo lamang umasa, sa iyo lamang magtiwala, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, sa simbahang meron po kami sa lugar na to. It is because of your goodness, Panginoon. Kaya po, Lord, lagi naming aawitin ang iyong kabutihan, lagi naming aawitin ang iyong katapatan, ay papamuhay po namin, at ipapakilala namin na ikaw po ang aming Diyos na buhay, na hindi natitinag, na hindi nabibili, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na walang kapantay sa buhay namin. Salamat po ng marami, God. We're so excited sa gagawin mo po sa buhay namin, sa journey ng aming buhay. Ipopromote niyo po ang iyong mga anak, Panginoon. I speak and declaring victory sa buhay ng iyong mga anak. We apply the blood of Jesus sa lahat ng mga nagtatrabaho. Lord, promotion, Lord, upon promotion. Sa lahat po na nagbi-business, Lord, lalago ito. Lord, pagbubungahin mo ito, Panginoon. Sa lahat na nagme-maintain ng gamot, mawawakasan po nila ito, Panginoon. Sapagkat, Lord, we are healed by your blood, O Jesus. Sa lahat ng mga anxiety, Lord, hirap makatulog, Panginoon. Bibigyan mo po siya, Panginoon, ng payapang gabi, payapang magdamag, at bibigyan niyo po siya ng malakas na pangangatawan sa araw upang makagawa ng mga bagay na makapagpakilala sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami, Lord. Continue to bless your people in all areas of our lives, Panginoon. Sa pananalapi, sa pangkabuhayan, sa lahat ng aming gagawin, especially sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon. Patuloy na magtiwala kami sa iyo, Panginoon. Patuloy na umasa lamang kami sa iyo, Panginoon. At patuloy, Lord, na ikaw lamang ang maging Diyos, wala nang iba. Salamat po ng marami, Lord. We give back all the glory, honor, praises belongs to you. This is our prayer, in the mighty name of Jesus. Lahat po ng anak magsabi ng Diyos na amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. At nakakapo po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Sino pong you are blessed sa ating pong Word of God. Amen. Nakaka-bless po, no? At kahit po ako ay nag-share, ako ay nabibless pa rin kay Lord. So, kasi word po ito ni Lord. Revelation po ito ni Lord. At isa pa pong bahagi ng ating pong pagsasamba kay Lord ay ang pagbibigay. Amen. Ang pagbibigay po, it is personal. Sabihin nga po natin personal. So, ikaw at si Lord yan. Your giving is the size of your heart or the level of your thankfulness to God. Kaya ka po may bibigay dahil
alam mo na sobra ka. Amen. Sinong sobra ka? Ayan. Sobra sa pag-ibig ni Lord. So, lahat tayo ay, we are blessed this morning. Kaya po sa umagang to, hawakan po natin yung ating ibibigay. Mahal na mahal ni Lord ang mga cheerful giver. Amen. Pwede ba pag-pray tayo ni Ate Ivy po? Sa ating pong kaloob. Okay po, let's pray po. Lord, salamat Panginoon sa buhay, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na nandyan ka para sa amin, O Lord God. Panginoon, isa itong biyaya, Panginoon, na buhay pa kami, Panginoon, nakakapaglingkod kami sa iyo, Panginoon, ng buong puso, O Lord God. Panginoon, ang hiling namin, Panginoon, ng bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong tapat, O Lord God, na magkaloob sa iyo ng buong buo, Panginoon. Ganon din, Panginoon, financially, Lord God, na maging stable, Panginoon, dahil, Panginoon, ikaw po ang aming resource, Panginoon. Salamat, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na bibiyayaan mo, Panginoon, ng bawat isa sa aming pamilya, Panginoon. Iingatan mo kami ng lubos, Panginoon, para sa aming mga trabaho, Lord God. Promotion, Panginoon, para sa amin, Lord God. Ganon din, Panginoon, sa lahat mga nagtatrabaho, nagdinegosyo, Lord God. Ikaw po ang siyang mag-supply, Panginoon. Dahil pag ikaw ang nag-supply, Panginoon, hindi ito magkukulang. Bagkus, Panginoon, pagpapalain mo ng sobra-sobra, Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord God. Bibigay kami ng payapa, Panginoon, at nagkakaloob kami, Panginoon, ng buong buo para sa iyo, Lord God. Salamat, Lord God. In Jesus' name, Amen.